Nako mga kamemo, mag-ingat po tayo. May natanggap po kami sa memo dito na aabot sa danger levels ang init ng panahon ngayong Biyernes, ngayong araw na ito. Sa totoo lang, sa bahay namin, nakabukas na lahat ng mga air conditioner, hindi pa rin kinakaya. Kung pwede lang 10 degrees ang aircon, no? Hanggang 16 lang Grabe, kasi. 10 degrees. Oo, alam mo, totoo yan. Ano? Hindi kinakaya at yung mga halaman ko, nasusunog. Ilang beses ba dapat magdilig? Masingit ko lang. Alam mo, Ngayon meron lang akong app. tagilid. Oh. Alam mo, merong app na makukuha na kung paano mo dapat diligan ng isang klaseng halaman. Iba-iba. Hindi lahat pare-pareho, Okay. hindi ba? Oo. So, pero yung mga dating ang gaganda ng tubo ngayon, nakikita ko talagang isipin mo na lang yung mga tinatanim ng mga magsasaka. Yes, oo. At hindi lang yon, yung mga magsasaka mismo. Ilan na Bilad. kaya sa kanilang na heat stroke? Dahil bilad sa araw. Oo. At ayon pa nga sa Pag-asa, maglalaro sa 43 hanggang 44 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar sa Metro Manila. Makakaranas din ng danger levels ng tag-init sa higit 50 lugar sa buong Pilipinas. Nasa danger levels ang init ng panahon kung nasa 42 to 51 degrees Celsius ang heat index ng lugar. Pwede daw pong mauwi sa heat stroke kapag tayo ay nakababad sa init. Nako, ewan ko naman. Ano ba talaga ang danger level? Bakit nag-iiba-iba yung mga danger level na yan? And who would be the best person to say whether it's dangerous? I guess a medical practitioner. Hindi ba? Yeah. Kasi sabi nga nila, nagsha-shutdown ang ating katawan, yung cooling system ng ating katawan, nagsha-shutdown at certain continuous temperature na sobrang init. At ano ang symptoms na dapat bantayan? Kasi I'm sure Yes. pwede pang maagapan. Yes, oo. Over sa init, mga kamemo, lagi pong magdadala ng payong, pamaypay, portable fan, tubig na malamig tuwing tayo po ay lalabas. So, eto na po. Kakausapin po natin para maipaliwanag ang mga dapat nating tandaan sa tag-init at saka makita po natin bakit nagbabago at tumitindi yung bagsak ng ulan at ngayon naman tumitindi ang init sa bawat taon na nagdaraan. Makakasama natin via Zoom si Ana Liza Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Good morning, ma'am. Welcome to Memo. Good morning po, Ma'am Corina and Sir Willard, sa lahat po ng televiewers at nakikinig sa ating programa. Good morning. Morning. Ito po ba ay factual o ito po ba ay guni-guni lang namin na sa bawat taon na dumadaan, bakit nagiging mas extreme yung sobrang init at sobrang bagsak ng ulan? So, yes, Miss Corina. So, ito na po ay parte nung talagang patuloy na pag-init ng temperatura natin. So, yung po tinatawag nating global warming na talaga pong yung ating global mean temperature at nararamdaman na rin dito sa atin locally yung pag-init po ng ating temperature. Actually, Miss Corina, base po sa historical data na meron ang Pag-asa, mas mataas po, mas increasing or mabilis ang pagtaas ng ating nighttime temperature kaysa daytime temperature. Pero mas nararamdaman po natin yung pag-init sa araw. Pero yung sa gabi po, mas tumitindi po ang init natin yung mga nighttime temperature or yung mga temperatura natin during nighttime. Okay, pero yung tanong ko nga po, napapansin po ba ito ng Pag-asa na well, as you said, climate change, global warming, ang ibig po bang sabihin nito, next year, baka mas mataas pa? Ano po ba ang pinakamataas sa heat index na naitala ninyo ngayong summer? Ako. So ngayon, ang pinakamataas na naranasan natin is around 48 po yung ating heat index or alinsangan. Pero there were instances nung pong nakaraang 2023-2024 El Nino, nakaranas po tayo ng mga around 52 yung tinatawag nating alinsangan or heat index. And sa katunayan po, in terms of maximum daytime temperature, ang pinaka-mainit na naitala po ngayong taon ay 41. Diyan po sa Tugigaraw, noong isang araw lamang. So, may mga ganun pong mga talagang matataas na temperature, although hindi pa rin siya record-breaking sa ngayon.
Next year, possible din po dahil meron po kasi malaking contribution kapag meron po tayong El Nino na posible po makaapekto sa ating bansa at sa globally po, tumataas din yung global mean temperature. Malaki po yung contribution ng pag-init ng karagatan na temperatura ng karagatan. Pero sa Metro Manila, I mean, I can say for myself because parati po ako nasa hardin, ano? Talagang dito sa Metro Manila, mas mainit talaga ngayong taon. At revelation yung sinabi ni Ma'am Ana, mas mainit pala ang temperatura sa gabi these days. Yes po, apo. Base po yan sa historical record natin, mas mataas po ang rate ng increase ng ating nighttime temperature. So halimbawa po sa maximum daytime temperature around 0.33% lang po, 0.33 degrees centigrade per decade yung increase ng ating daytime temperature. Pero yung nighttime ay more than at least 1.1 degree centigrade po yung rate of increase every 10 years, every decade. So yun po yung nakikita natin base po dun sa actual na datos na meron ang Pag-asa. And sabi nga po natin, ay dito po sa Metro Manila, yung pong urban heat island effect din po kasi ay malaki ang contribution. Kaya medyo mainit po talaga nararanasan natin sa Metro Manila. Yun ho ba ay dahil ang daming mga buildings, kulob ang weather condition sa urban areas? Yes po, Sir Willard. So, ibig sabihin po, hindi na po masyadong kung na-absorb ng ating mga kalupaan, nahihirapan na pong mag-bounce back or bumalik po dun sa atmosphere natin kapag sobrang init at alinsangan na po. Yung sinova, mas mainit siya. Ayun. So, importante po na paminsan-minsan meron talagang low pressure area. O kaya pag-ulan para medyo bumaba naman yung temperatura. Tama po, Miss Corina. So yan din po yung balance ng ating nature na kaya pag mainit, so kailangan may magpapalamig din. And even yung cloudiness po, kapag makapal ang ulap sa araw, nagpapababa din po yan ng temperatura. But there are instances po na kapag gabi naman, nakakapagpataas po ng alinsangan pag marami tayong cloudiness sa gabi. Alam mo, Willard, hindi handa ang ating health department sa pagtala ng yung kasalukuyan na datos tungkol sa mga nag-heat stroke. But in 2024, there were 77 deaths na namatay. 2024 yon. I imagine medyo mas delikado ngayon. Kasi pag sinabi po nating danger level, ma'am, ano po ba yon? Aabot ng anong degrees yung lugar? 50 ang lugar na naitala. Opo, around 42 to 51 degrees centigrade po yung sinasabi nating danger level. So ito po yung sobrang taas ng alinsangan or yung init factor natin. So ito po yung nararamdaman natin na posibleng magkaroon po ng human discomfort sa ating pangangatawan. Kaya very napaka-importante po na malaman natin kung ano yung mga epekto, simptomas na posible pong maranasan natin kapag ganito pong mga danger level yung ating posibleng maranasan na mataas na alinsangan. Although ngayon, nagkakaroon na po ng mga local thunderstorm activities, at least naiibsan na rin po ng konti yung ating init at posible na rin po na magtutuloy-tuloy na sa pagpasok ng tag-ulan. Kasama ang Metro Manila. Kasama dyan, oo. Oo, kasama yung Metro Manila. So sinasabi mo nga dahil sa kulob? Oo. Or is it along a certain... bakit po merong mga sobrang init, meron pong hindi masyadong mainit? Opo, so unang-una yung pong mga areas din ng mga nasa coastal areas natin. So kung tignan po natin, lagi pong mas mataas ang alinsangan ng mga nasa coastal areas at yung along the urban areas kagaya po ng Metro Manila. Dahil marami pong moisture dun sa karagatan, sa bahaging tubig. So ibig sabihin po pag maraming moisture at napakainit din over land, so mas bumibigat po yung amount ng water vapor na hawak ng ating atmosphere. So, ibig sabihin po, kung mas maraming water vapor sa paligid dahil marami pong karagatan, yung pong ating kakayanan as human ay hindi na po tayo makapag-release ng ating pawis, makapaglabas ng moisture natin sa katawan dahil marami na nga pong moisture available kaysa surrounding environment natin. Kaya ang nangyayari po ay mas nagkakaroon po tayo ng mataas na alinsangan dahil
hindi na po tayo humihina yung kakayahan natin na mag-cool down yung ating sariling katawan dahil nga po hindi na makarelease yung ating funds. May kinalaman rin kaya yung kawalan or wala na masyadong puno dito sa Metro Manila at sa iba pang mga urban areas, ma'am? Yes po, tama po kayo. Kasi merong mataas na cooling property po yung ating mga puno. So nag-a-act po yan as natural na talagang nakakapagpababa ng ating temperatura. Lalong-lalo na po kung naandyan tayo sa mga urban areas na may mga lilim na puno, napakahalaga po niyan sa atin. Oo, kasi ngayon parang... Pero natigil yung ginagawa sa Quirino Avenue na pagpuputol. Ang balak nila more than 600 na puno na may mga 50 taon na ang edad ang pinuputol nila. Pero nakaputol na sila ng more than 200. Na hindi pa nabubulok. Oo. Ay malayo. Buhay na buhay pa, tsaka makakapal na yung mga ugat. Oo. So, ma'am, usap-usapan din po yung pagdating ng Super El Nino. Ano po ang pinakabagong outlook ng Pag-asa tungkol dyan? Ano po ba yung Super El Nino? Opo, yung Super El Nino is a general term po ng ating mass media at nung nakikita po natin, narinig, nababasa sa social media. But yung definition po ng Pag-asa, ang kahalintulad po niyan, ang katapat ay very strong El Nino. So galing po hindi po galing sa Pag-asa yung term na Super El Nino, but we categorize it as very strong El Nino na kung ihahalin tulad po natin, Miss Corina, sa lagnat or sakit or init ng katawan ng tao, kapag 39 na yung pong nagkukumbulsyon na tayo or more than 2 degrees yung pag-init ng temperatura natin kaysa normal, nagkukumbulsyon na po tayo. So ganun din po yung temperatura ng dagat. Kapag more than 2 degrees na yung pag-init ng temperatura niya, matatawag na po nating Super El Nino. So from weak, moderate, strong, and very strong El Nino, yun po yung katapat na Super El Nino. Kailan po yun mangyayari? So sa ngayon po, base po sa monitoring ng DOST Pag-asa, yung El Nino po ay posibleng mag-start anytime in June or June, July, August as a week. Pwede po siyang maging strong mga around September, October, November. At hindi rin po natin kinakaila na posible nga po maging very strong El Nino by October, November, December or November, December, January period. So tumataas po yung chance na maging very strong El Nino nga po before end of this year. So kailangan po talaga na maghanda ang tao sa matinding El Nino na yan na parating pa pala. Akala ko naman hindi po ba June, July dapat tag-ulan na? Kahit po tag-ulan, pwede pa rin pong mag-Super El Nino? Yes po, Miss Torina. Pwede pong dumating ang El Nino anytime, pero nagkakaroon po kasi ng probability, mas mataas ang tsansa kapag malapit na po yung amihan season. But at this time of the year, kung ngayon po magsisimula ang El Nino sa panahon ng habagat, ang impact po sa atin, Ms. Corina, ay heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon na meron din pong combined effect ng associated rainfall ng bagyo. So, yun po yung nakikita po natin that we need to be prepared dun sa both extreme weather and climate events na posible pong maging hatid ng El Nino sa atin. Kapag habagat, heavy rainfall events na posibleng mauwi sa baha at landslide. And then later naman po, pagpapatapos na yung habagat, yung mga areas naman po na potential for dry spell and drought or prolonged drought condition, yun naman po yung ating paghahandaan dun sa next na yugto or impact ng El Nino. Panghuling tanong, ma'am, paano po natin mapaghahandaan itong paparating na El Nino? Well, since March po na nagpalabas ang DOST Pag-asa ng El Nino Watch, so ibig sabihin po before 6 months ago, ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting sa National Government and Concerned Agency dun po sa tinatawag nating Task Force El Nino. And kung babalikan po natin last 2023-2024, meron na pong nakahatag na ginawa na balangkas ang National Government and even LGUs yung Strategic National Action Plan for El Nino. So yun po yung nire-revisit natin, binabalikan po natin para po ano pa yung mga dapat na maging preparedness or response natin kung sakali po maapektuhan ang ating lugar ng El Nino. Maraming salamat po sa inyong oras, Ana Lisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
Good Naku, morning. lahat yan sa klima. Sabi nga nila, ang isang bansa, pati yung ekonomiya, ay nakasandal sa kanyang temperatura. Parang mas mainit, mas Mas third world. Hindi ba? Yung mga malalamig ang klima, yun ang mga Nasa first first world, world. oo. Bakit ganon? So, ang exception lang yata Singapore, no? yes. Kasi lahat naman doon naka-aircon. Kulang na lang i-aircon nila yung kanilang mga kalye. So, pero yan po pag-usapan natin. Kasi napapansin ko rin na dumadami yung pagsarado ng mga establishmento, ha? Ay, Oo. Dito sa Metro Manila, makikita mo na wala na doon yung matagal nang nagnenegosyo. Either retail or food or services. Lalo na yung mga maliliit na negosyo. Yes, oo. So, alamin natin, may kinalaman ba yan sa El Init. Nino?